Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Seb. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Romblon. Sa isang liblib na baryo ng Romblon, naninirahan ang binatang si Seb. Pinalaki ito ng isang babae na hindi naman niya kadugo. Ngunit kinupkop siya nang mawala ang mga magulang sa isang malagim na trahedya. Bagamat may isip na si Seb na mga panahong nawala ang mga magulang, nagmalasakit pa din sa kanya si Aling Corazon. May anak ito na kaedaran lamang ni Seb. Yun ay si Amira, na masungit at palaging galit kay Seb. Bakit naman kasi dinala mo pa dito ang batang yan, Mama? Hindi naman natin siya kaano-ano eh. Hirap ka na nga sa paglalabandera tapos nagdagdag ka pa ng palamunin dito sa bahay. Wika ni Amira. Kaagad namang tinakpan ni Aling Corazon ang bibig ng anak. Ako anak, bawasan mo nga yung katabilan ng bibig mo. Alam ko na nag-aalala ka lamang sa akin. Pero hindi ka ba naaawa kay Seb? Naubos ang pamilya niya sa sunog dito sa ating baryo. At wala na siyang kamag-anak na mag-aalaga sa kanya. 10 taon pa lamang siya at kailangan pa ng aruga ng nakakatanda. Kaya sana unawain mo muna. Tugon ni Aling Corazon. Napatingin naman si Amira kay Seb. Saglit na natahimik si Amira sa sinabi ng ina. Dahil tama naman si Aling Corazon. Nakakaawa ang kalagayan ni Seb. Lalo pat ang lahat ng pamilya nito ay naubos sa trahedyang naganap sa buong baryo. Narinig naman ni Seb ang pinag-uusapan ng mag-ina. Binalak nitong umalis na lamang sa tahanang iyon upang hindi na pagmulan pa ng pagtatalo ng mag-ina. Pagsapit ng gabi, kumuha ng sapat na pagkain si Seb at umalis sa tahanan. Nagising naman si Amira at nakitang lumabas si Seb. Kaya kagad niyang sinundan ito upang pigilan. Saan ka naman pupunta? Hindi ka man lang nagpapaalam kay nanay. Alam kong narinig mo yung pinag-uusapan namin ni nanay. Pero hayaan mo na yun. Isa pa, ayos lang din naman na nandito ka eh. Huwag mo na lang damdamin yung sinabi ko kanina. Wika ni Amira. Napayuko na lamang si Seb. Naiintindihan ko naman kung bakit mo nasabi ang mga bagay na yun eh. Alam ko namang nag-aalala ka lamang sa nanay mo. Tsaka ayoko na maging pabigat sa inyo eh. Lalo na kay Aling Corazon. Napakabuti niyang tao. Kaya hayaan mo na lang sanang umalis ako dito sa bahay niyo. Tugon ni Seb. Hinawakan naman ni Amira si Seb. Hayaan kitang umalis. Hindi naman pwede yun kung may mangyari sa'yong masama. Eh di konsensya ko pa. Pumasok ka na sa loob. Huwag ka nang umalis. Sige ka. Sisigaw ako kapag hindi ka nakinig. Utos ni Amira kay Seb. Wala na itong nagawa kundi sundin si Amira. Pumasok na lamang ito sa tahanan. Kinabukasan laking tuwa ni Aling Corazon dahil nakita niyang maayos na ang pakikitungo ng anak sa ampon niyang si Seb. Mabuti naman at ayos na kayo. O siya, maupo na kayo sa upuan at mag-aagahan na tayong tatlo. Nagluto ako ng sinangag na kanin at pritong itlog. Nga pala Amira,
Samahan mo ako mamaya sa palengke. Ibibili natin ng bagong damit at gamit sa pag-aaral itong si Seb. Nang sa ganun mapagpatuloy niya ang pag-aaral niya. Sayang din naman kung hindi siya magpapatuloy. Wika ni Aling Corazon. Nagulat naman si Seb sa narinig. Talaga po, babalik po ako sa pag-aaral. Pero nakakahiya naman po. Pinatiran niyo na nga po sa bahay niyo at pinapakain. Tapos pag-aaralin niyo pa ako. Nakakahiya naman po. Tugon ni Seb. Gumiti na lamang si Aling Corazon. Ay naku kang bata ka. Wala yon. Mag-aral ka ng mabuti at nang sa ganon, makakuha ka pa ng magandang trabaho. Tsaka mo na lang isipin ang mga tulong ko sa'yo. Ang mahalaga ngayon, may pagpatuloy mo ang pag-aaral mo. Huwag mong isipin ang mga gastusin dahil ako na ang bahala doon. At ikaw naman, Amira, bibilhan din kita ng bagong damit. Nagdadalaga ka na at maliit na sa'yo ang mga luma mong mga damit eh. Wika ni Aling Corazon. Napatango na lamang ang dalawa sa mga sinabi ng matanda. Nagpatuloy na lamang ang mga ito sa pagkain. Gaya ng sinabi ni Aling Corazon, umalis nga ang mga ito at pumunta ng bayan. Bibili sila ng mga bagong gamit sa eskwela at damit. Natuwa naman si Seb sa mga bago niyang susuotin at gagamitin. Matapos mamili, pumunta naman sa palengke ang tatlo para bumili ng kanilang kakainin sa isa pang linggo. Habang namamalengke, bigla na lamang nabangga ni Amira ang isang bata na halos kaedaran lamang nila. Galit na galit naman ang tatay nito. Ikaw na bata ka. Hindi ka naman bulag para hindi makita ang anak ko. Ang laki-laki ng anak ko. Hindi mo man lang siya nakita, walang hiya ka. Sigaw ng lalaki. Mabilis namang sumaklolo si Seb. Dinampot nito ang isang bangus at hinagis sa mukha ng lalaki. Nagulat pa ito sa ginawa ni Seb. Sige, subukan mo lang saktan ng kapatid ko. Mananagot ka sa akin lalo na kay Nanay Corazon. Wika ni Seb. Nagulat pa si Amira nang tawagin siyang kapatid ni Seb. Kaagad namang lumapit ang lalaki. Akmang sasapakin na nito si Seb ngunit dumating si Aling Corazon. Ba, ang tanda-tanda mo na. Pumapatol ka pa sa mas bata sa'yo. Nasaan ba ang utak mo? Hindi naman siguro sinasadya ng anak ko na mabunggo ang anak mo. Wika ni Aling Corazon. Kaagad namang binitawan ng lalaki si Seb. Pululugpusin ko ang araw na to. Tandaan niyo ang pangalang Lex. Sa susunod nating pagkikita, pagsisisihin yung nakipagtalo kayo sa akin. Banta ni Lex. Napailing na lamang si Aling Corazon maging ang mga taong nakasaksi sa mga pangyayari. Matapos ang araw na yon, nagpahinga na lamang sa kanilang tahanan ang tatlo. Hindi na lamang nila inisip ang mga sinasabi ng lalaki sa palengke. Hanggang sa lumipas pa ang mga taon. Nagbinata at nagdalaga na ang dalawa. Tahimik lamang si Seb. Naging malapit na sila sa isa't isa ni Amira. Itinuring ng dalawa ang isa't isa na tunay na magkapatid. Binahal sila ng lubos ni Aling Corazon at pinalaking mabuting tao. Nang makapagtapos sa pag-aaral si Seb, nagtayo ito ng maliit na tindahan upang huminto na si Aling Corazon sa paglalabada. Samantalang si Amira naman,
Ipinagpatuloy ang pangarap sa buhay na maging isang doktor at sinuportahan naman ito ng kapatid. Labis ang sayang nararamdaman ni Aling Corazon dahil hindi gaya noon na palaging nag-aaway ang dalawa. Ngayon nagtutulungan na ang mga ito. Ngunit may isang sikreto na tinatago si Aling Corazon sa dalawang anak. Isa itong manggagamot at hindi niya yung pinapaalam sa dalawa. Hanggang sa isang araw, habang abala sa paghahanda ng mga damit si Amira, aksidente niyang nakita ang isang medalyon. Nakita na ito noon ni Amira. Naalala niya ang sinabi ng ama noong bata pa. Kaya kagad niyang kinausap si Aling Corazon upang tanungin. Nay, ibig po bang sabihin, totoo ang sinasabi noon ni tatay na kaya niya tayo iiwanan dahil sa misyon niyo sa buhay? Sa lahat ng oras, nagsisinungaling ka sa amin ni Seb. Hindi mo man lang sa amin sinabi ang katotohanan. Paano mo naman nagawa yun, Nay? Tanong ni Amira. Napayuko na lamang si Aling Corazon. Nagulat naman si Seb nang marinig ang mga sinabi ni Amira. Ngunit hindi nito hinusgahan si Aling Corazon. Ano naman kung manggagamot si Nanay Corazon? Wala naman tayo magagawa kundi tanggapin yun eh. Kahit na nagsinungaling siya, ang mahalaga hindi niya tayo pinabayaan. Wika ni Seb. Ngunit hindi ito pinakinggan ni Amira. Madaling tanggapin ang lahat para sa'yo dahil hindi ka naman nawalan ng ama eh. Higit sa lahat, hindi mo naramdaman na mag-isa. Noong nawala ang tatay ko, labis yung lungkot na naramdaman ko. Sinisisi ko pang yung sarili ko dahil hindi ko man lang nagawang pigilan siya eh. Tapos ganito ang malalaman ko. Buong buhay ko sinisisi ko ang sarili ko. Pero si nanay naman pala ang may kasalanan ng lahat. Tugon ni Amira. Naramdaman ko kung paano maging mag-isa. Kung paano mawala ng mahal sa buhay kaya huwag mong sasabihin sa akin na hindi ko nararamdaman ang mga bagay na yun. Lalo na't buong pamilya ko ang nawala nang dahil lang sa isang trahedya. Kung tinago man ni Nanay Corazon ng totoo, hindi naman na yun mahalaga eh. Dahil ang importante, kahit kailan hindi niya tayo pinabayaan. Mas masakit pa yung naramdaman ko kaysa sa'yo. Magpasalamat ka na nga lang nariyan pa si Nanay Corazon eh. Mas nanaisin mo pa bang magalit sa sarili mong nanay na ginawa ang lahat para sa'yo? Kaysa sa tatay mong iniwan ka at sumama sa ibang babae? Wika ni Seb. Dahil sa mga sinabi nito, natauhan si Amira. Napaupo ito at napahilamos na lamang sa mukha. Mabilis na humingi ng tawad si Amira sa mga sinabi at nayakap naman ito ni Aling Corazon. Ayos lang yun, anak. Kasalanan ko din naman kung bakit tayo iniiwan ng tatay mo. May karapatan kang magalit sa akin. Sana mapatawad mo ako sa pagtatago ko ng sekreto sa inyo. Salamat din sa iyo, Seb, sa pag-unawa at pagbibigay ng payo sa anak ko. Itinago ko ang lahat sa inyo dahil ayoko nang madamay pa kayo sa gulong aking pinasukan. Ayoko nang mapapahamak kayo ng dahil sa akin. Alam kong delikado ang ginagawa ko. Pero kailangan gawin ko ang mga bagay na yon upang mapanatili ang kapayapaan at katahimikan dito sa ating baryo. Naising ko magtalikuran na lamang ang aking misyon. Pero sino na lamang ang magpoprotekta sa mga taong mahihina? Sino na lamang ang tutulong sa mga nangangailangan? Wika ni Aling Corazon. Natahimik ang dalawa. Napagtanto ni Amira na dapat ipagmalaki niya pa ang ina dahil sa kabutihang taglay nito.
Maraming salamat po sa ginagawa niyo, Nay. Gusto ko din pong matutunan ang kakayahan na meron ka, Nay. Nang sa ganun, matulungan ka namin. Tugon ni Amira. Nagulat naman si Aling Corazon sa sinabi ng anak. Naku anak, hindi ganun kadali ang mga ginagawa ko. Malalagay sa kapahamakan ang buhay niyo. Maaaring matulad ka sa akin na iniwan ng asawa. Marami kang dapat isaalang-alang kapag naging katulad mo ako. Kaya dapat, pag-isipan mo munang mabuti. Kung nais mo talagang maging kagaya ko o kinagagala ko yon. Wika ni Aling Corazon. Kahit ako po, Nanay Corazon, nais ko rin po matutunan ang ginagawa niyo. Masarap po sa pakiramdam na makatulong sa kapwa. Lalo na ang pagbibigay ng katahimikan at kapayapaan sa baryo natin. Isang karangalan na maging katulad mo kaya, gaya ni Amira. Gusto ko rin po matuto ng mga kaalaman na gaya sa inyo. Dagdag ni Sep. Naluha na lamang si Aling Corazon dahil hindi niya inaasahan na ganun ang mangyayari. Kung ganon mga anak, isang karangalan para sa akin na maging guro nyo. Pero lagi niyong tatandaan na ang kakayahan na inyong matututunan ay tanging gagamitin lamang sa kabutihan. At upang panatiliin ng kapayapaan maging ang katahimikan dito sa ating baryo o kahit sa ang lupalop ng mundo. Wika ni Aling Corazon. Halos sabay namang tumango ang dalawa. Matapos ang pag-uusap na yon, nagsimula na ang dalawa sa kanilang pagsasanay at pag-aaral ng mga kaalaman na meron si Aling Corazon. Tama nga ang sinabi ni Nanay. Nakakapagod talaga ang mga pagsasanay na itinuturo niya sa atin. Kailangan talaga determinado ka na matuto at higit sa lahat. Malakas ang paninindigan mo lalo na kung matatakotin ka at mahina. Wika ni Amira. Tama ka, Amira. Kung mahina ka at lalampalampa, hindi ka pwede sa ganitong bagay lalo na't kung mabilis kang sumuko siguradong matatalo ka kaagad. Pagsang-ayon ni Sep. Nagpatuloy na ang dalawa sa kanilang pag-aaral. Mabilis lamang na natuto si Amira at si Sep. Kaya kagad nakatulong sila kay Aling Corazon sa panggagamot at pagbibigay serbisyo sa mga taong nangangailangan ng kanilang tulong. Ngunit ang masayang umpisa ng pamilya, puputulin ng masamang pangyayari. Isang araw, hating gabi na at hindi pa umuuwi si Aling Corazon mula sa pinuntahan nito. Labis nang nag-aalala si Amira at Sep dahil hindi naman gawain ng ina na abuti ng gabi. Nagumpisa na ang dalawa na mag-alala at magpanik. Lalo na nang sumapit ang 12:00 at wala pa rin si Aling Corazon. Nag-aalala na talaga ako kay Nanay. Hindi niya naman gawain na abuti ng ganitong oras eh. Kahit may puntahan pa siyang pasyente. Nag-aalala na ako sa kanya, Seb. Puntahan na kaya natin si Nanay. Baka may nangyari na sa kanyang hindi maganda. Iba talaga ang pakiramdam ko eh. Wika ni Amira. Kaagad namang sumang-ayon si Seb. Naghanda na ang dalawa at dinala ang kanilang mga gamit sa panggagamot at pakikipaglaban sa mga nilalang. Kahit hindi pa man sila nakakaharap kahit isa. Naghanda na lamang ang dalawa upang may magamit sila kung sakaling may panganib na darating. Matapos makapaghanda, umalis na ang dalawa. Pumunta ito sa lugar kung saan sinabi ni Aling Corazon. Sa daan pa lamang ay nakaramdam na ng kakaiba si Amira at Seb. Pakiramdam ng dalawa, may nagmamasid sa kanila habang naglalakad.
Ngunit hindi na lamang nila pinansin ang mga bagay na yon. Nagpatuloy na lamang sila sa paglalakad. Tanging ang nasa isipan ng dalawa ng mga sandaling yon ay si Aling Corazon. Nang makarating sa tahanan kung saan ang sinabi ni Aling Corazon, nanlaki ang mga mata nila Amira dahil nakita nilang bukas ang pintuan ng tahanan. Wala nang mga tao sa loob at gulo ang mga gamit at halatang may nangyaring pagtatalo. Nagkatinginan ang dalawa at napagtanto nilang may nangyaring hindi maganda kay Aling Corazon. Kaya mabilis nilang sinuri ang lugar upang kahit papano makakita sila ng magagamit upang matukoy kung nasa na ba ang kanilang ina. Patuloy lamang sa paghahanap ang dalawa. Ngunit bigo silang makahanap ng bagay na magtuturo kay Aling Corazon. Paalis na sana sila Seb nang bigla na lang niyang nasipa ang isang bote at laking gulat niya. Dahil merong sulat sa loob na mabilis na kinuha ng binata at binasa. Nanlaki ang mga mata ng dalawa nang mabasa ang nilalaman ng liham. Nakalagay doon kung nasaan si Aling Corazon at kung ano ang pakay ng mga taong kumuha sa kanya. Mabilis na kumilos ang dalawa. Hindi na nag-isip pa ng plano dahil ang tanging nasa utak lamang nila ng mga oras na yon. Mailigtas lamang ang ina. Ngunit ang padalos-dalos nilang desisyon ang magdadala pala sa kanila sa kapahamakan. Nang makarating sila sa lugar na nakasulat sa liham, walang ibang nakita ang dalawa kundi ang madilim na paligid. Andito na kami. Ano ba ang kailangan nyo? Pakawalan nyo na si Nanay Corazon. Kami na lang ang harapin nyo. Wika ni Seb. Ngunit tila walang nakarinig sa mga sinabi niya. Baka naman pinaglalaruan lang tayo ng taong kumuha kay nanay. Baka wala talaga sila dito. Sinayang lang nila yung oras natin. Tugon ni Amira. Aalis na sana ang dalawa nang bigla na lamang nila narinig ang pamilyar na boses. Grabe naman mainipin kayo masyado. Hindi kayo marunong maghintay. Hindi nyo na ba ililigtas ang nanay nyo? Teka, ang lalaki nyo na. Bata pa kayo nang huli ko kayong makita. Kamusta naman? Naaalala nyo pa ba ang mukhang ito? Tanong ni Lex sa dalawa. Nagulat naman sila Seb. Ikaw ang kumuha kay Nanay Corazon. Hindi mo pa rin ba nakakalimutan ng isang bagay na hindi naman sinasadya? Mga bata pa kami nung panahong yun. Pero kung umasta ka parang mas mukha ka pang bata sa amin . Para bang ang laki-laki ng kasalanan namin sa'yo. Tugon ni Seb. Umagalpak naman ng tawa si Lex. Ano ang gagawin ko pag tawanan kayo? Hindi lang naman yun ang kasalanan nyo sa akin. Hindi pa ba naikwento sa inyo ng nanay nyo ang ginawa niya sa pamilya ko? Matapos ang araw na mapahiya kayo sa palengke, naubos ang buong pamilya ko ng dahil kay Nanay Corazon nyo. Ngayon sabihin sa akin na isip bata ako. Wika ni Lex. Nanlaki ang mga mata nila Seb. Ilang sandali pa sumenya si Lex at lumabas ang mga kasamahan nito ng mga aswang. Habang hawak si Aling Corazon na sugatan na at nakatali ang kamay at paa. Walang hiya ka. Anong ginawa mo sa nanay namin? Hindi ka na naawa sa kanya. Ano bang ginawa sa'yo ng nanay ko para gawin mo sa kanya ang bagay na ito? Sigurado akong may ginawa kang kasalanan kaya ka pinalusahan ni nanay. Dahil kilala namin siya . Hindi siya gagawa ng masama sa kapwa niya. Wika ni Amira at galit na galit ito kay Lex. Ano ba naman yan, Amira? Bingi ka ba? O nagbibingi-bingihan ka lang? Paulit-ulit na lang ba?
Sinabi ko na kanina, di ba? Inubos ng nanay mo ang buong pamilya ko. Kaya gano'n na lang ang galit ko sa kanya. Wika ni Lex. At masama nitong tinitigan si Seb. Sa puntong yon, biglang may naalala ang binata na matagal ng panahon ang nangyari. Teka, ikaw yun ah. Ikaw ang dahilan kung bakit maraming pamilya ang nawalan ng mahal sa buhay. Ikaw ang pinagmulan ng trahedya matagal ng panahon ng lumipas. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang buo kong pamilya. Wika ni Seb. Nagulat pa si Amira. Pumapalakpak pa si Lex na tila tuwang-tuwa sa mga sinabi ng binata. Bravo! Naalala mo din sa wakas? Matagal na panahon na ang lumipas pero ngayon mo lang naalala. Isa kang talunan! Tugon ni Lex. Galit na sumugod ang binata ng walang pag-aalinlangan. Kaagad namang sinubukan ni Amira na awatin ang kapatid. Ngunit huli na ang lahat. Gamit ang buntot pagi na may balisong sa dulo. Sumugod si Seb at sinubukang atakihin si Lex. Ngunit mabilis na kumilos ang mga kasamahan nito at napalibutan ng mga kalaban ang binata. Gayunpaman, mabilis na natalo ni Seb ang mga kalaban. Nagulat si Lex sa pinakitang galing ng binata. Amira, kumilos ka na at mabilis mong kain si Nanay Corazon. Ako na ang bahala sa mga kalaban. Basta mailayo mo lamang si Nanay Corazon dito sa lugar na to. Wika ni Seb. Ngunit bigla namang nag-alinlangan si Amira. Hindi ka naman namin pwedeng iwan dito, Seb. Lalo na't marami sila. Kailangan mo ng tulong namin. Ikapapahamak mo kapag iniwanan ka namin at kaya ko naman lumaban eh. Tutulungan kita. Hindi ka namin iiwan dito ng mag-isa. Tugon ni Almira. Mabilis naman itong pumunta sa ina at tinanggal ang tali sa kamay at paa ni Aling Corazon. Nang makawala si Aling Corazon, kaagad nitong minulat ang mga mata. Huwag kang magkakamaling sakta ng mga anak ko. Dahil dadalhin kita sa impyernong iyong pinanggalingan. Namatay ang pamilya ng dahil sa iyong kagagawan. Hindi nang dahil sa akin. Gumawa ka ng mga bagay na ikasasama ng mga mahal mo sa buhay. Hindi mo yun matanggap kaya isinisisi mo sa iba ang mali mong ginawa. Wika ni Aling Corazon. Galit na bumaling sa kanya si Lex. Magkasamang lumaban ang tatlo at hindi nila pinabayaan ang isa't isa. Bagamat marami man ang mga kalaban, hindi sila nawalan ng pag-asa na matatalo nila ang mga kampo ng kadiliman. Lalo na't si Lex na naghasik ng lagim sa kanilang lugar na iniingatan. Hindi na nagtanong ang dalawa kay Aling Corazon patungkol sa nangyari dahil alam nilang hindi yon ang oras para magtanong ng mga bagay-bagay. Isa lamang ang nasa isipan ng mga ito. Ang makaligtas sila sa lugar na yon at matalo ang kampo ng kadiliman. Malakas man ang mga kaaway ay hindi nagpatalo sina Seb. Gagawin namin ang lahat upang masugpo ang lahi mo. Nang sa ganun wala nang maghasik ng lagim sa baryong ito. Tama na ang mga nagawa niyong kasalanan. Ngayon dadalhin namin kayo sa dapat niyong pagkalagyan. Hindi na kayo naawa sa mga biktima niyo. Wala silang kalaban-laban. Porket may hina inaabuso niyo. Hanggang doon lang ba ang kaya niyo? Kaya sila lang ang binibiktima niyo. Bakit hindi kami ang subukan niyo? Yung mga gaya naming may kakayanan para makipaglaban sa inyo. Wika ni Amira. Ngayong naalala ko na ang lahat. Gagawin ko ang makakaya ko para may paghiganti at mabigyang hustisya ang mga kamag-anak ko at pamilya kong namatay ng dahil sa kasalanan niyo.
Wala kang puso, Lex. Wala kang awa. Ang dapat sa mga kagaya nyo, dapat nabubulok sa impyerno. Dagdag ng binata. Ngunit tila hindi sila naririnig ni Lex dahil tumatawa lamang ito na tila baliw. Puro naman kayo salita pero kulang sa gawa eh. Kanina pa ninyo kinakalaban ng mga kasamahan ko. Pero ilan pa lang ang napabagsak nyo. Akala ko ba ikaw ang pinakamagaling na manunugis ng mga aswang Aling Corazon? Pero parang humina na ang kakayahan mo ah. Ano nang nangyari sa'yo? Yun na siguro ang tinatawag na karma. Wika ni Lex. Patuloy lamang ito sa paghagalpak ng tawa. Hindi na lamang nagsalita sila Aling Corazon kaya natahimik ang lalaki. Nagulat ito nang makita ang mga kasamahang nakahandusay na sa lapag. Wala na itong mga buhay. Naalarma kagad si Lex at napaatras ito sa kinatatayuan. Nasaan na ang tapang mo? Bakit? Parang namumutla ka na yata. Nabahag na ba ang buntot mo? Kanina, ang lakas mo magyabang pero ngayon, bigla ka na lang natahimik ah. Pangaasar ni Amira. Nagulat ang lalaki dahil hindi niya sukat akalain na malakas ang mga anak ni Corazon. Unti-unting napatras si Lex at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Bigla na lamang itong lumuhod sa paanan ng mag-ina. Patawarin niyo na ako sa mga nagawa kong kasalanan. Huwag niyo na akong paslangin. Pakiusap lang oh. Natuto na ako sa aking mga kasalanan. Hinding-hindi na ako manggugulo sa kahit sino pa man. Wika ni Lex. Lumambot naman ang puso ni Aling Corazon. Inilahad niya ang kamay. Tinulungang tumayo si Lex ngunit dahil tuso ang aswang. Bigla na lamang nitong sinaksak si Aling Corazon sa kanang dibdib. Napasukan ng dugo ang matanda. Nagulantang ang dalawa sa ginawa ni Lex. Hindi na nagsayang pa ng oras si Seb. Mabilis na dinampot ang balisong sa hawak na buntot pagi. Kaagad yung tinarak sa leeg ni Lex. Sinubukan pang pigilan ni Aling Corazon ang anak-anakan. Ngunit nandilim na ang paningin ni Seb at hindi niya napigilan ang sarili na paslangin si Lex. Nang magilitan ng aswang, napaupo si Seb at maging siya ay hindi akalain na magagawa ang ganong karumal-dumal na bagay. Hindi ko sinasadyang mapaslang siya. Hindi na ako nakapag-isip at nadala ako ng galit ko. Paliwanag ni Seb. Hindi yan na mahalaga ngayon. Dalhin na natin si nanay sa ospital. Patuloy yung pag-agos ng dugo sa sugat ng natamo niya eh. Wika ni Amira. Mabilis namang kumilos ang binata. Hinubad nito ang damit upang ilagay sa sugat ni Aling Corazon. Nang sa ganon ay maibsan ang pagdurugo. Nang madala sa pagamutan, himalang hindi naman naging malubha ang natamo ni Aling Corazon. Kaagad nilapatan ng lunas ang sugat ng matanda at makalipas lamang ang ilang araw. Nakalabas na ito ng pagamutan. Laking pasasalamat ni Amira dahil hindi nawala sa piling ang ina. Nagpasalamat din si Aling Corazon sa dalawang anak. Ngunit nagpatuloy ang kanilang misyon sa buhay. Ang panggagamot at tumugis ng mga aswang. Sa kasalukuyan, buhay pa ang dalawang magkapatid. Ngunit sa kasamaang palad matagal nang nawala si Nanay Corazon. Ngunit para sa dalawa, hinding-hindi nila makakalimutan ang ina. Ang isang labanderang manunugis ng aswang. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabayan
na itago na lang natin sa pangalang Nognog. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Siquijor. Nang mga panahong ito, nasa edad 12 itong si Nognog. Katuwang ng ama sa kanilang hanap buhay. Lumaki ito sa pamilya ng mga magsasaka. At sa murang edad, gamay na ni Nognog ang mga gawain sa bukid. Mula sa pagbubungkal at paghahanda ng taniman, hanggang sa paggagapas. Sinanay siya ng ama sa kadahilanang wala namang ibang magmamana ng kanilang lupain. Hindi naman nahirapan ang kanyang ama sa pagtuturo dahil gustong gusto din ng binata ang ginagawa. At dahil sa hilig ng binata, nagkaroon siya ng kakaibang engkwentro pagdating sa mga hindi maipaliwanag na kaganapan. Nang minsang nagpapatubig ng palayan, napansin ni Nognog na tila may gumagalaw sa gitna ng putikan. Nang mga panahong yon, pinipeste ng mga palos ang palayan sa kanilang bayan. Lalo na kapag hindi ito nawawalan ng tubig. Kinakainisan ng mga magsasaka ang mga palos dahil kinakain ito ang ugat ng palay. Nagkaroon pa ng pagkakataong hindi sila nakapag-ani dahil hinalukay ng napakadaming palos ang mga palayan sa kanilang baryo. Dali-daling umuwi si Nognog upang sabihin sa ama ang nakita. Ngunit pagkarating sa tahanan, lasing na ito at may mga bisitang kainuman. Napakamot na lamang ng ulo si Nognog at kusa nang kumuha ng pangsalok at itak. Hindi na ito nagpaalam sa ama. Dali-dali itong bumalik sa palayan upang hulihin ang mga palos. Medyo madilim na nang makarating siya sa palayan. Kaya kumuha siya ng mga tuyong kawayan upang gawing sulo. Nang sisindihan na sana ang sulo, napansin nitong tila nagliliwanag ang gitna ng palayan. Huminto na din ang pagkilos kaya inisip niyang lusungin para tignan. Nang malapit na sa gitna, nakita niyang namuo ang putik na tila may sarili itong buhay. Napaatras ang binata. Dahil sa takot, dali-dali itong umuwi para sabihin sa ama ang nangyayari. Kaso lang pagkarating ng tahanan, nakita ni Nognog ang ina habang inaakay ang amang noon ay lasing na lasing. Dahil sa pangyayaring yon, hindi nakatulog ang binata. Kinabukasan, pumunta ito kay Papang Milong, tatay ng ama. Nasa kabilang dako lamang ng kanilang palayan ang tahanan nito. Naisip ni Nognog na sabihin sa matanda ang nakita kagabi. Ngunit nagulat ang binata nang bigla siyang salubungin ng tanong ni Papang Milong. Nog, marami ka bang nakuha kagabi? Nakikita kitang nanghuhuli ng palos doon sa bakanteng taniman ninyo. Baka naman pwedeng makahingi ng pang-ulam, apo. Wika ng matanda. Napakamot na lamang ng ulo si Nognog. Naupo sa atanga ng bahay. Yun nga po ang problema ko, Papang eh. Manghuhuli po sana ako ng palos kagabi. Kaso may nangyaring kakaiba eh. Yung putikan doon sa bakanting taniman, parang kusang gumalaw. Yung parang nagtitipon sa gitna lahat ng putik. Natakot po ako kaya tumakbo na ako pa uwi. Baka kung ano pa pong lumabas doon eh. Tugon ni Nognog.
Natawa naman ang matanda. Matapos tumawa ay biglang naging seryoso ang mukha at sinabi, Alam mo ba kung bakit hindi tinataniman ng tatay mo ang bahaging yun, Apo? Tsaka alam mo ba kung bakit hindi natutuyuan ng tubig yon? tanong ni Papang Melong. Umiling naman si Nognog. Dahil wala namang naikwento ang tatay patungkol sa bakanteng taniman. Ngunit nanlaki ang mga mata ng binata nang sabihin sa kanya ng matanda ang totoong dahilan. Kung ganon, makinig kang mabuti sa ikukwento ko. Ang dahilan kung bakit hindi natutuyuan ng tubig ang bakanting taniman na yon. Dahil sa taglay nitong malaking bukal sa ilalim ng lupa. Doon nang gagaling ang pondo ng tubig sa buong lupain natin. Noong kabataan ko, Apo, minsan ko nang nakitang sumayaw ang putik sa lugar na yon. Sinabi sa akin ng lolo tansyong mo na may mutyang nakatago sa ilalim ng taniman na yan at binabantayan ito ng isang engkantadong palos. Pagsasalaysay ni Papang Melong. Halos hindi kumukurap si Nognog sa pakikinig sa kwento ng lolo. Kaya tinuloy ng matanda ang pagsasalaysay. Ang lolo tansyong mo, kilalang antingero dito sa atin. Marami na siyang nakuhang mutya at mga pampaswerte. Ang iba, pinamimigay niya sa mga walapit na kaibigan. Ang iba naman, ipinamana niya sa akin at mga kapatid ko. Pero bago siya namatay, may sinabi sa amin ng lolo tansyong mo. Doon daw sa bahagi ng talimang yon, nakatago ang isang uri ng mutya na kung tawagin ay danipe. Sa madaling sabi, mutya ng putik, Nognog. Dagdag ni Papang Melong. Hindi maiwasan ng binata ang mamangha sa mga narinig. Kahit papano. Mulat din ito sa mundo ng kababalaghan. Dahil sa impluwensya ng kanyang lolo Tansyo. Hindi ko nga lang po naabutan si Lolo Tansyong noong malakas pa siya. Gusto ko din po sanang makita yung mga mutya niya eh. Ang totoo po, Lo, gusto ko din pong magkaroon ng mutya. Kagaya niyo ni tatay. Nakikita ko kasi tuwing gabi nagtatrabaho pa siya. Parang kalabaw eh. Hindi nakakaramdam ng pagod. Wika ni Nognog. Napangiti naman si Papang Melong at tumugon. Alam mo ba kung anong mutya ng tanga ng tatay mo, Nognog? Mutya ng kasipagan. Minsan sa buhay ng tao, Apo, hindi natin kailangan ng pamposerte para umangat. Mas mainam pa din ang may tiyaga at determinasyon ka sa buhay. Ang totoo, yung mga mutsyang tanga namin ng tatay mo, kagamitan lamang yon na nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy sa lahat ng pangarap na gusto naming marating. At tatandaan mo, Apo, kung sakali mang magkaroon ka ng pagkakataong makakuha ng mutya, wag na wag mong iaasa ang magiging kapalaran mo dito. Ang mga mutya ay kagamitan lamang. Ikaw pa din ang magbibigay ng direksyon sa buhay mo. Wika ni Papang Melong. Napangiti naman si Nognog. At simula ng araw na yon, itinatak na ng binata sa isipan ang lahat ng payo ng matanda. Ilang taon pa ang lumipas. Nasa edad 17 na si Nognog. Hindi na ito nag-aral ng kolehiyo dahil mas maging matimbang sa kanya ang pagsasaka. At ang dahilan ng binata. Hindi lang naman sa paaralan matututunan ang mga aral ng buhay. Kahit sa murang edad, nagawang patakbuhin ng maayos ni Nognog ang kanilang palayan. At simula nang siya na ang humawak nito, naging tampulan ng inggit ang binata. Dahil sa tuwing anihan,
Kitang-kita ang malaking kaibahan ng palay kung ihahambing sa mga karatig na taniman. Minsan napadaan si Nognog sa mga nakatambay na magsasaka. Hindi sinasadyang narinig niya ang pinag-uusapan ng mga ito. Alam niyo mga kasama, siguro nga totoo ang sinasabi ng nakakatanda tungkol dyan sa lupa nila Mang Melong. Kasi tignan niyo, simula nung sinognog na ang humawak ng palayan, hindi bumababa sa 100 sako ang naaani nila. Eh di hamak namang mas malapad ng lupa natin sa kanila, di ba? Wika ng isa sa 4 na magsasaka. Oo nga paring Joel. Parang isa pang nakakapagtaka. Bakit hindi napipinsala ng palas yung mga pananim nila? Tugon ng isa pang magsasaka. Puro kayo hinala. Bakit hindi na lang natin patunayan? Sino ang gustong sumama? Huhukayin ko yung sinasabi nilang engkantadong palos. Biglang napalabas si Nognog sa kanyang pinagtataguan. Nakikinagulat ng 4 na magsasaka. Dali-daling nagsipagtayuan ang mga ito at umalis sa lugar. Kagad din bumalik si Nognog sa kanilang tahanan at sinabi ang lahat sa kanyang ama. Ngunit nagsawalang bahala lamang ito. Sinabing hayaan ang mga kalalakihan dahil wala naman silang mapapala sa lugar. Pero hindi sinunod ni Nognog ang sinabi ng ama. Sa halip, pumunta ito sa tahanan ni Papang Melong upang ipagbigay alam ang narinig sa 4 na kalalakihan. Pagkarating sa tahanan ng matanda, nakita niyang bukas ang pinto. Nakasindi ang gasera sa loob pero walang tao doon. Hinanap niya sa paligid ng tahanan ang matanda. Ngunit nabigo siyang matagpuan ito. Hanggang sa nakarinig siya ng kaluskos sa paligid. Pinili ni Nognog na magtago sa tumpok ng mga dayami upang mapagmasdan kung sino ang mga paparating. Ngunit laking gulat ng binata dahil bigla na lamang may nagtakip ng bibig. Huwag kang maingay apo. Hayaan mo lang silang makalapit sa linaw. At manood ka kung ano ang mangyayari sa kanila. Wika ni Papang Melong. Nakahinga ng maluwag si Nognog dahil ang buong akala niya isa sa mga kalalakihan ang nagtakip ng bibig. Nanatiling tahimik ang dalawa habang pinagmamasdan ng 4 na kalalakihan. Barahang naglakad ang mga ito papunta sa gitna ng palayan. At nang marating na nila ang linaw, nagsimula silang lumusong. Tignan mo apo kung ano ang mangyayari sa mga kagaya nilang hayok sa kapangyarihan. Mga walang utak talaga ang 4 na yan eh. Muling wika ni Papang Melong. Nagsimula ng maghukay ang mga kalalakihan. Sa kalagitnaan ng kanilang ginagawa, naramdaman ni Nognog ang biglahang katahimikan. Kinalabit siya ni Papang Melong at tinuro ang isang kulay itim na bagay sa likuran ng 4 na lalaki. Abala ang mga ito sa ginagawa, kaya hindi na nila napansin. Napatakip ng bunganga si Nognog dahil isang napakalaking palos ang gumagapang papunta sa kinatatayuan ng 4 na kalalakihan. Anak ng... Ano po yan, Papang? Saan po nanggaling ang giganting palos na yan? Tanong ni Nognog. Yan ang sinasabi kong pantay ng mutya ng putik apo. Ito din ang dahilan kung bakit walang sino man ang nagtatagumpay na kunin ng mutya mula sa kanlungan nito. Tugon ni Papang Melong. Halos hindi makapagsalita si Nognog sa mga nakita. Hindi niya akalaing may naninirahang ganong nilalang sa kanyang sakahan. Kinain ng palos ang 4 na kalalakihan.
Matapos lumapit ito sa linaw at nanlaki ang mga mata ni Nognog. Nang makita niyang isang kulay asul na bola ng liwanag na halos kasing laki lang ng kanyang hintuturo. Lumitaw ito mula sa ilalim ng putik. Pumasok sa bunganga ng napakalaking palos. Matapos lumubog sa putik ang nilalang. Napatingin si Nognog kay Papang Melong. Nakita niyang nakatayo ito at nakangiti. Salamat naman at ligtas na ang mutya. Talagang hindi titigil ang mga taong yon sa paghahangad sa kapangyarihan. Wika nito habang umiiling. Papang Melong, ano po ba yung kayang gawin ng mutsyang yun? Tsaka bakit gano'n na lang ang pag-iingat ng mga engkanto doon? Tanong ni Nognog. Itinayo siya ni Papang Melong at inayang pumasok ng tahanan. Pagkarating sa sala, kaagad nagkwento ang matanda. Ayon dito may taglay na kapangyarihan ang mutya na magbigay buhay sa lahat ng nasa paligid nito. Pinagyayaman ng mutya ang kalupaan at ginagawang sagana ang lahat ng tumutubo. Ito din ang dahilan kung bakit napakaganda ng tubo ng palay sa taniman nila Nognog. Nang mga oras na yon, nagpasya ang binatang pangalagaan ang linaw sa gitna ng kanilang palayan. Kahit na walang gagawin sa bukid, dumadalaw siya upang siguraduhin walang lumalapit dito. Nagpatuloy ang swerte sa buhay ni Nognog. Hanggang sa dumating ang panahong kapwa na maalam ang mga magulang. Ipinamana sa binata ang buong lupain, na lalo pa niyang pinagyaman. Inakala ng binata na hanggang doon na lamang ang magiging swerte. Ngunit isang araw kakatapos lamang ng gabasan, hinahakot na ang huling mga sako ng palay at nakaupo siya sa mga ito. Nang bigla na lang makaramdam ng bahagyang pagkilos ng lupa si Nognog. Kagad siyang napatayo. Pinahinto ang paghakot. Inutusan niya ang isa sa mga nagbubuhat na ihulog sa linaw ang sakong dala. Nagtataka naman ang naghahakot kung bakit pinapatapon ni Nognog ang mga natitirang sako ng palay. Anog, bakit naman itatapon mo tong mga to? Sayang naman. Tanong ng lalaki. Ipagpalagay na lang po natin na binibigay ko lang sa lupa ang bahagi nila. Isa pa, nararapat lang po na ibalik natin sa lupa ang nararapat na bahagi. Tugon ni Nognog. Napangiti ang tagahakot dahil sa lahat ng magsasaka. Si Nognog lamang ang gumagawa ng ganon. Nang matapos ang paghahakot na iwang mag-isa ang binata. Lumapit ito sa linaw at sinubukang kausapin ang nilalang na nakatira doon. Pasensya na kayo Kamuntikan ko na makalimutan yung para sa inyo. Sana huwag kayo magtampo Sige na, mauuna na ako, medyo gabi na din Wika ni Nognog. Akmang aalis na sana ang binata. Nang bigla na lang may nagpakitang matanda. Sa lahat ng magsasakang humahawak ng lupain ito, ikaw ang bukod tanging hindi nang hinayang na ibalik sa lupa ang bahaging nararapat sa kanila. Hindi nga nagkamali si Melong na piliing kabilang tagapangalaga ng lupain ito. Wika ng matanda. Laking pagtataka ni Nognog sa sinabi ng matanda. Dahil hindi niya naman ito kilala. At ngayon pa lamang niya nakita ang matanda. Teka lolo, kanina pa po ba kayo dyan? Hindi ko kayo napansin Tsaka maliit na bagay lang po yun. At isa pa nararapat lang din namang ibalik sa lupa ang kaputol ng biyayang natatanggap natin
Kung tutusin, napakaliit lang po ng bahaging yun kung ikukumpara sa natatanggap ko. Tugon ni Nognog. Maya-maya pa, inaya siya ng matandang lalaki na maglakad. Hindi naman nagatubili ang binatang sumama. Matanong nga kita bata, ano ba talaga ang pinakagusto mong mangyari sa buhay mo? Yung bagay na gustong gusto mong makamit. Tanong ng matanda. Napaisip si Nognog dahil sa totoo lang. Wala naman itong hinahangad na material na bagay. Wala naman po talaga akong hinahangad sa buhay. Simple lang naman po ang gusto kong buhay, Manong. Yung may bubong na masisilungan, pagkain sa hapag at tahimik na pamumuhay. Yung walang naaapakang ibang tao. Hindi ako naghahangad ng mga kayamanan. Kasi alam kong hindi ko din naman ito madadala sa kabilang buhay. Tugon ni Nognog. Napangiti ang matanda at nang makarating sila sa bakuran ni Papang Milong. May iniabot sa kanya ang matanda. Eto, tanggapin mo. Sa palagay ko, ikaw ang nararapat mangalaga ng bagay na ito. Pakaingatan at gamitin mo nawa sa kabutihan. Tandaan mo, Nognog. Minsan lang sa 1,000 katao ang mga kagaya mo. Kaya nararapat lang na makatanggap ka ng gantimpala. Wika ng matanda. Sabay abot ng supot sa kamay ng binata. Ay, Manong, ano po Hindi na naituloy ng binata ang tanong dahil nang iangat nito ang tingin. Wala na ang kausap na matanda. Ala, teka. Manong, nasan ka na? Manong! Pagtawag ni Nognog. Ngunit talagang wala na sa paligid ang matanda. Pinili na lamang ng binatang umuwi at magpahinga. Isang napakahabang araw na yon para sa kanya. Idagdag mo pa ang palaisipan tungkol sa binigay na gamit ng matanda. Kinabukasan, maagang nagpunta si Nognog sa bayan para mamili ng mga pangangailangan sa bukid. Walang kaalam-alam ang binata na may nakaamba palang panganib sa kanya. Pagkarating sa pamilihan, napansin niya na may umaaligid na 2 kalalakihan. Saktong nagbabayad na siya ng mga pinamili. Medyo malaking pera ang dala ng mga sandaling yon. Pero ni minsan, hindi siya natakot na may mangyari sa kanya. Dahil kilala na din siya ng karamihan sa bayan. Ngunit nang papauwi na ito, bigla siyang hinarang ng 2 kalalakihan na may dalang baril. Pare, alam mo naman na siguro ang pakay namin. Kaya makisama ka na lang kung ayaw mo masaktan. Wika ng isa sa mga lalaki. Kaagad dinukot ni Nognog ang kanyang pitaka at inabot dito. Hindi naman na kailangang idaan pa sa daas, kaibigan. Magsabi lang kayo. Handa naman ako makipagtulungan eh. Ayan. Sa inyo na ang lahat ng laman yan. Tugon ni Nognog. Akmang tatalikod na sana ang binata. Biglang nagpaputok ang isa sa mga kalalakihan. Tinamaan sa dibdib si Nognog. Bumulagta ito sa lupa. Nawalan ng malay kaya kagad siyang iniwan ng mga kalalakihan. Ngunit ilang sandali lang ang nakalipas. Bigla siyang naalimpungatan at kinapa ang dibdib. Dahil alam niyang binaril siya ng lalaking nanambang sa kanya. Ngunit nang kapain niya ang dibdib, wala ito ni kahit maliit na gasgas.
Inisip niyang mabuti kung talaga bang nabaril siya o imahinasyon niya lamang ang lahat. Ngunit napagtanto nitong totoo ang nangyari dahil nakita ni Nognog ang pitakang wala ng laman. Dali-dali siyang tumayo upang makauwi na tila wala lang nangyari. Hindi na din niya sinabi pa sa iba ang ginawa ng hindi kilalang kalalakihan. Pero kahit ilang araw na ang lumipas, hindi pa din mawala sa isip niya ang tanong kung bakit hindi siya tinablan ng bala. Hanggang siya na mismo ang nakatuklas na ang pinagkaloob sa kanya ay isang uri ng bertud mula sa linao. Nalaman ito ni Nognog nang minsan siyang lumapit sa isang albularyo upang ipasuri ang binigay na supot ng matanda. Iyon pa lamang ang unang beses na bubuksan ito ng binata. Ni minsan simula nang iabot yon sa kanya na matanda. Hindi niya sinilip kung ano ang laman ng maliit na sisidlan. Mahapaging langit! Nognog, ang hawak mong ito ay bertud ng putik. Isa itong uri ng mutya na nagmumula sa mga engkantadong palos. Hindi ba may sabi-sabi ang inyong lupain? Pinamamahaya ng elemento. Baka doon ito nanggaling, iho. Matanong ko nga sa'yo, saan nanggaling ang maliit na supot na ito? Tanong ng albularyo. Isinalaysay ni Nognog ang tungkol sa pinagmula ng supot. Matapos ay binuksan ito ng matanda at tumambad sa kanila ang isang maliit na batong kasing laki lamang ng hintuturo ng binata. Kulay putik ito na halos nag-aagaw ang abo at kulay itim. Kinumpirma ng matanda na ito nga ay isang uri ng bertud o mutya. Sinabihan din namang gagamot si Nognog na baka ingatan ito dahil maaari itong agawin sa kanya ng ibang elemento at mga taong naghahangad ng kapangyarihan. Sinunod ito ni Nognog. Nagpatuloy lamang ito sa buhay. Hindi niya akalain na ang simpleng pagsunod niya sa tradisyon ng pamilya, ito pala ang magiging daan upang makuha ang tiwala ng mga nilalang sa linaw at ipagkaloob sa kanya ng higanting palos, ang mutya ng putik.